Kung ikaw ay isang TESDA registered school, alam mo ang sakit na to. Katatapos ng iyong batch, kailangan mo nang mag-submit ng document sa TESDA. Annex A, Annex B, billing statement, attendance sheet, Lamar, certified list of graduates, lahat manual. Lahat sa Word at Excel na halos sumabog na ang ulo mo sa formatting. At kung mali pa ang isa, babalik ka. Magre-redo ka. Ako si Paul Malinaw, ako rin ay isang may-ari ng isang TESDA school dito sa Leyte. At bukod sa isang pagiging seafarer, mayroon ako sariling TESDA school. Katulad nyo, dumaan din ako sa ganyang sakit na talagang nahihirapan ako paano i-manage yung mga documents ko sa school. So alam ko ang problema ninyo kasi nararamdaman ko rin yan. So kaya naman ginawa ko ang TSCC or yung TESDA School Command Center. Hindi ito isang government system. Hindi ito affiliated sa TESDA. Ito ay isang tool na ginawa ng isang school owner para sa ibang school owners. So gusto kong i-share sa inyo yung nagawa kong app para i-manage yung sarili nyong school. Pwede nang kayo na mag-registrar, di na kayo magsasahod ng maraming tao para lang gawin to. At hindi na maraming mali, magkakaroon na ng lesser or zero na mali kasi na-check nyo dito sa app. Ang lahat na documents na kailangan mo, scholar's profile, GSIS, Annex A at B, billing statements, attendance sheet, Lamar, walk-in report, liquidation report. Kasi baka may walk-in training ka aside sa yung scholarship training. So pati yung liquidation report kasi pati yung finances, financial report, gumawa ko dito para kayo ay makaka-trace kayo na inyong mga expenses, income at expense lang. Simple lang para ma-trace nyo yung whether per batch nyo na expense. Yun yung kagandahan na dinagdag ko. At certified list of graduates para sa inyong mga SO. Pati yung certificate of training, ginawa ko na rin dito para kayo na mag-generate in seconds. Isang input lang, isang entry for all the documents. Hindi na minutes, seconds lang. So para kanino ang TSCC or TESDA School Command Center? Para sa mga TESDA Registered Technical Vocational Institutions, TVIs, na nagpapadala pa rin ng mga documents na pinaghahandaan ng maraming oras. Para sa mga registrars at school admins, na ang trabaho ay mag-encode ng scholars tuwing batch, tapos mag-format ng documents, tapos mag-double check bago mag-submit. Para sa mga school owners na gusto mo nang tumuon sa training at pagtulong sa mga scholars, hindi sa paperwork. So, simulan na natin, Koy. Ipapakita ko sa inyo ang user interface, paano gawin ito. So, see you on our second video para sa tutorial ng user interface. Kung gusto mong simulan, punta sa link sa description. May free tier pa tayo, libre ang Scholars Profile na ma-generate mo para ma-test mo, para masubukan mo muna bago mag-commit. At kung may tanong ka, nandoon yung send request or inquiry sa loob ng app, direkta sa akin papunta. Simulan na natin ang Clip 2, Creating Your School.